Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin etong isang balita mga kababayan na kung saan magwawala sigurado etong mga tolongges na mga DDS Bakit kanyo magwawala sila mga kababayan? Dahil nga po dito sa isang pre-election survey mga kababayan, nanguna po ang ilan sa mga alyansa senatorial bets mga kababayan. Patunay lamang yan mga kababayan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Paano natin nasabing pinagkakatiwalaan? Bakit nga ba? Siyempre, mga babayan, kung wala silang tiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi nila susuportahan, mga babayan, yung mga senator na ini-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kapag ang alyansa ay sinuportahan ng ating mga kababayan, ibig sabihin mga kababayan, yung mga senator sa kabilang parlor na mga tolongges na DDS dyan ay kukunti lang yung makakapasok. Ganun lang yun mga kababayan. Again, sinasabi ko po na hindi naman lahat ng mga DDS mga tolongges. Kung ikaw ay nagre-react, bahala ka sa buhay mo. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment yan sa comment section. At huwag nyo rin po kakalimutan i-click ang notification bell para updated kayo pag may mga latest video uploads tayo. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so huwag na natin itong patagalin. Umpisahan na natin to mga tol. Let's go. Mamayagpag pa rin sa pre-election survey ng WR Numero Research ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador para sa Hatol ng Bayan 2025. Yan namamayagpag pa rin daw mga babayan ang alyansa senatorial bets. Grabe, talagang suportado pa rin ng ating mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang yung sa kabila, hindi natin alam kung ano na nangyari sa kanila. Balita ko, konti lang yung papasok doon sa mga senatorial nila na kanilang ini-endorso. At tila pati etong ang si Bam Aquino, mga babayan. Sabi nila, lumipat na rin daw po sa kabilang parlor. Wow, kay Bam Aquino, dapat dito nag-ano na lang to nagsolo na lang to mga babayan baka sakali, 'di ba? So eto, tuloy natin tong balita na to. Kung sino-sino ang mga kandidatong nanguna, alamin natin sa ulat ni Harley Valbuena. Pasok ang siyam sa 11 kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Wow, grabe siyam. Sa 11 kandidato ng Alyansa Senatorial mga kababayan. Napakalaking porsyento po nun. O percentage mga kababayan kung siyam po sa 11. Diba? Imagine ninyo yun, nasa 80% mahigit. Ganun kalaki yung tsansa na makapasok itong mga senatorial na ini-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Top 15 ng National Pre-Election Survey ng WR Numero Research para sa Hatol ng Bayan 2025. Sa Philippine Public Opinion Monitor Survey na isinagawa mula April 23 to 30, nanguna si former DSWD Secretary Erwin Tulfo na nakakuha ng 48.7% preference. Pumangatlo naman si former Senate President Vicente Tito Soto na may 37%. At nasa 3rd to 5th place, si re-election ni Senator Pia Cayetano na may 36.6%. Nasa 6th to 7th place naman, si re-election ni Senator Lito Lapid
8th place si former Senator Ping Lacson, pang-siyam si outgoing Makati City Mayor Abby Binay, habang nasa 10th to 11th place sina Representative Camille Villar at re-election ni Senator Bong Revilla. Si Villar, no, mga babayan. Ewan ko lang ha, pero ako sa tingin ko, baka hindi ko iboto yan. Well, kanya-kanya nga tayo ng perspective, mga babae. Pasensya na kayo. Siyempre, kanya-kanya tayo, no, kung sino yung mga gusto nating iboto. At the same time, ganun pa rin naman. No, sinusuportahan pa rin natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung sino yung kanyang mga ini-endorso, susuportahan natin yan. Pero siyempre, hawak ninyo, no, ang inyong boto, mga babayan. Yun ang inyong karapatan. Diba? Sa 13th to 14th place, si former Senator Manny Pacquiao, habang pang-17 si former DILG Secretary Benner Abalos. Yan, pasok sa akin yan, si Abalos, mga babae. At 24th place, si re-election ni Senator Francis Tolentino. Yan. Number 1 ko yan, Tolentino. Mga babayan, Tolentino. Bakit kanyo? No? Kasi siya yung talagang pursigido, no, na nakikita natin nagtatrabaho, no, diyan sa Senado, diyan po sa issue ng West Philippine Sea, mga babayan. Diba? Siya talaga yung halos nakatutok diyan eh. May ginawa pa siyang batas, no, para diyan sa West Philippine Sea. Diba? At siya rin halos yung namumuno pagka may mga investigasyon, no, tungkol sa mga issue ng West Philippine Sea. Mga babayan, di ba makikita natin, no, na itong si Senator Tolentino ay sinusuportahan po, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa issue, no, ng soberanya na ating ipinaglalaban diyan po sa West Philippine Sea. Grabe, no, pasok na pasok po yan, mga babayan. Sa preferences by income class, 5 kandidato ng alyansa ang pasok sa top 12 para sa Class ABC, 7 alyansa candidates sa Class D at 9 sa Class E. Sa age group, nanguna si Erwin Tulfo sa voters preference na mga edad 30 pababa at 31 hanggang 59, habang dinomina rin ng alyansa candidates ang preference sa senior citizens. Okay, so kung titignan natin dito, mga babayan, no, sa ages 60 and up, o yung mga pataas po, no, na edad, mga babayan, ang number 2 po dito ay si Erwin Tulfo, number 3 si Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Cayetano, Abby Binay, Lito Lapid, mga babayan. At sa pang-10 naman, no, ay etong si Camille Villar. Okay, pero doon po sa mga ages, no, na nasa 30 pababa, mga babayan, Erwin Tulfo, number 1, at sa 31 to 59 is Erwin Tulfo pa rin po ang number 1. Okay, so panlima si Pia Cayetano sa 30, sa ages 30 below and 31 to 59, mga babayan. Yan, same thing. Kila Senator Lito Lapid, Ping Lacson, Tito Soto, no, Camille Villar, no, pasok pa rin. Abby Binay, pasok na pasok. Bong Revilla, mga babayan. Kung makikita natin, no, talagang dito po sa kahit anong edad, no, sa mga age range na to, mga babayan, no, sa mga age group na to, no, na tinanong diyan po sa survey, pasok na pasok po, no, ang alyansa. Okay, so samantalang sa mga 30 ages below, mga babayan, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, mga babayan, pumasok pa rin po yan. Pero, no, nakakulay siya dito, kulay pink, mga babayan. Kulay pink ang putek. Bakit kaya kulay pink? Well, hindi na tayo magtataka dyan, no? Pero, no, mga babae, magtataka kayo mula sa ages na 31 pataas hanggang pataas na to. No, hindi na sila pumasok, mga babayan, doon sa top 12. Diba? Hindi na sila pumasok, oh. Wala na sila. Pero yung mga 30, yung ages 30 and below, maalala natin, karamihan po ng mga kakamping dati, yan po, no, yung mga nasa 30 ages below po, mga babayan. Oh, nakakatuwa si Willie, pumasok pa rin. Alay natin. Pumasok Willie Revilla, may doon sa mga ages 60 and up, mga babayan, no? Kulit.
Pero Senator Amy Marcos, mga tol, medyo napag-iwanan na. Nasa gitna po siya, 31 to 59. Senator Amy Marcos po, no, number 12 siya. Halos parang dito sumabit na lang po siya, mga babae. Grabe kasi alam niyo naman yung naging issue, 'di ba? Kasi mas pinaboran niya, no, ito nga si VP Sara Duterte, kaya siguro nagkaganyan yung kanyang outcome diyan po sa mga survey. Kaya hindi natin alam kung papasok pa, no, ito nga si Senator Amy Marcos bilang senador, mga kababayan, dahil nga po sa mga nakita ng ating mga kababayan. Kung mapapansin ninyo, no, talagang wrong siya doon. No, maling-mali yung kanyang decision niya doon. Dahil ultimo yung mga alyansa, yung mga supporters po ng Pangulong Bongbong Marcos at yung supporters doon sa kabila na hindi rin siya sinuportahan. Diba, kahit pag ganun yung kanyang ginawang pagsuporta no, sa dating Pangulong Duterte, mga babayan, binanatan pa rin siya. Ganyan po ang ugali nila, mga babayan. Wala silang pakialam. No, kahit pa gumawa ka ng maganda para sa kanilang dating Pangulong Duterte, sa ating dating Pangulong Duterte, mga babayan, no, hindi ka pa rin nila susundin. Ilalaglag ka pa rin ng mga yan. Sa preference by area, 7 alyansa candidates ang pasok sa top 12 para sa Metro Manila. Ito matindi, mga babayan. Metro Manila, Res of Luzon, Visayas at Mindanao. No, Erwin Tulfo, number 1, number 2. No, sa Visayas region, number 1 sa Metro Manila at sa Luzon, mga babayan. No, at hanapin natin, no, Senator Amy Marcos. No, ayan, number 12 siya sa Metro Manila. At number 11 naman siya sa Luzon, mga kababayan. Pero the rest, wala na. No, ultimo sa Mindanao, hindi rin siya pumasok. Diba, mga kababayan? So, wala talaga. Tagalid na dito si Senator Amy Marcos. Sa nalabing bahagi ng Luzon, 8 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Ayon sa political scientist na si Dr. Julio Tiangki, malaking bagay para sa mga pambato ng administrasyon ang malaking voters preference sa Luzon. The bulk of votes for the national election is still within Luzon at 60%. This would explain also why majority of the administration candidates are doing well. Sa preference by partisanship, pasok din ang ilang alyansa candidates sa mga iboboto, maging ng mga pro-Duterte, opposition at pro-independent. Nako, eto mga babayan na masakit dito, no? Dahil imagine ninyo yon, no, mga pro-Duterte, mga kababayan. Pro-Duterte na to, boboto pa rin ng mga kandidato ng alyansa. Amy Marcos sa mga pro-Marcos, well, hindi na bago yan. Iboboto pa rin talaga siya niya, mga babayan. No? At, eto, si Heidi Mendoza, mga tol, mga babayan, baka pa pwede nyo maisingit. 12 naman yan di ba? So, baka pwede nyo maisingit po si Heidi Mendoza, mga babayan. No, talagang pinaglalaban yan, yung against po sa corruption, mga babayan. Heidi Mendoza. Okay, so yan, tuloy natin to, mga tol. Opposition at pro-independent. Ang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face computer-assisted personal interviews sa 2,413 respondents mula sa 340 na sample barangays nationwide. Samantala, sa survey patungkol sa idaraos na eleksyon, 69.4% ang naniniwalang lehitimong tatanggapin ng mga Pilipino. Ano man ang maging resulta ng eleksyon, 47% ang nagsabing may tiwala sila sa Commission on Elections at 33.3% ang naniniwalang magiging patas at malaya ang halalan. Alam nyo, mga babayan, kasi nga naman yung makikita natin, no, kailangan natin magtiwala sa gobyerno. Tignan nyo dito, mga babayan, ilang percent? 69.4% no, dito sa survey, legitimate regardless of outcome. No, ibig sabihin, tatanggapin nila kung ano yung magiging outcome ng eleksyon, mga babayan. No, yung 8.1% na nagdi-disagree na yan, mga babayan, no, yan yung hindi nila matanggap, no, na natalo yung kanilang kampo.
No, yan yung hindi nila matatanggap. At sigurado tayo, no, na dito po sa survey na isa na to, na sinasabi nilang sa tingin ninyo o sa iyong pagtingin magiging malinis, patas at malaya ba ang darating na halalan, no? At 41% ang nagsabi nga oo pero bahagya lamang oo sa kabuuan nito, 33%. So malaking porsyento pa rin yan mga kababayan. At 25% yung nagsasabing baka magkaroon ng dayaan mga kababayan. Alam nyo na, no, kung sino yung mga posibleng magsalita niyan at pagsabi niyan. Di ba? Alam nyo na yan. Kayo na pwedeng mag-comment dyan sa baba, mga kababayan. Okay? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutouts ulit tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Right? Peace. I'm out.